Nahihiya na ako sa mga magulang ko, Marie. Marami na ring nasasabi ang mga kapatid ko tungkol sa pagtira natin dito sa kanila. Yon ang sabi ni Andrew sa kanyang asawa na si Marie. Sa medyo madilim na kusina ng maliit na bahay na kanyang kinalakihan, naupo si Andrew sa tapat ng kanyang asawang si Marie. Naging tahanan niya simula bata pero parang sinusuka na siya. Palagi na lamang issue sa kanyang mga kapatid. Napabuntong hininga si Marie. Wala bang away ang mga kapatid mo? Alam naman nilang wala tayong matitirhan at hindi pa natin kaya. Hindi naman tayo makikisiksik dito sa nanay at tatay ninyo kung mayroon na, di ba? Tinanaw ni Andrew ang kanilang bakuran. Medyo may punto rin naman sila. Matatanda ng tatay at nanay. Minsan, nakukuha pa natin yung para sa kanila na binibigay ng mga kapatid ko. Kapag kulang sa budget, tayo ang una nilang iniisip hanggang sa maubusan na din sila. Isa pa, tatay na ako. Haligi ako ng tahanan. Dapat sapat ang pinoprovide ko sa inyong mag-iina. Alam ni Andrew sa sariling may pagkukulang siya. Nagdesisyon na agad siyang mag-asawa kahit wala pang sapat na plano. Ayaw niya rin namang hanggang doon na lamang ang maibibigay niya sa kanyang pamilya. Saka, ayoko rin na nagkasagutan kayo ng mga kapatid ko dahil nga sa mga ganitong bagay. Sabi pa ni Andrew. Napairap ang kanyang asawa. Ang dami-dami nilang angat sa buhay. Saka simula pa lang naman, alam kong ayaw na nila sa akin. Hindi lang nila madirekta sa akin. Nag-iisip ako. Panimula ni Andrew. Paano kaya kung mag-abroad na lang ako? Marami tayong mapapala kung mag-a-abroad ako. Baka mas makaipon tayo, Marie. Nagsalubong ang mga kilay ni Marie habang nakatingin sa kanya. Pinaghalong pag-aalala at pagkabigo ang nakapinta sa mukha nito. Alam niyang ayaw nitong mag-abroad siya, pero kung mananatili lang siya sa kanila at simpleng tricycle driver, hindi sila makakapundar para sa bahay. Mariing umiling si Marie. Andrew, napag-usapan na natin to. Ayoko nga, hindi ko kaya. Hindi namin kaya ng mga bata. Maliliit pa ang mga anak mo. At kapag nasa ibang bansa ka, dito kami maiiwan sa mga magulang mo. Ayoko, Andrew. Pagtutulungan lang nila ako dito eh. Mas lalong binabantayan ng mga kilos ko. Kahit may gawin akong tama para sa kanila, mali pa rin. Hinawakan ni Andrew ang kamay ni Marie. Kaunting tiis lang naman, hanggang sa makaipon lang tayo para makabili ng sariling bahay at lupa. Tungkol din naman to sa kinabukasan ng mga anak natin. Kailangan nating mag-isip ngayong mga bata pa tayo, hanggang malakas pa ako, para hindi na tayo mahirapan buhayin sila habang lumalaki. Kapag nasa ibang bansa ako, mas mataas ang sahod, mas makakaipon. May pakinabang naman yon, mas makakaipon tayo at makakasiguro ng magandang kinabukasan para sa kanila. Saka may pinsan akong tutulong sa akin. Naguguluhan ang kanyang asawa. Naiintindihan niya naman ang nararamdaman ni Marie, pero kung palalampasin ni Andrew ang pagkakataon, mananatili na lamang hanggang doon ang kanilang buhay. Mabigat na bumuntong hininga si Marie. Naiintindihan ko naman na kailangan ng mga anak natin ng magandang kinabukasan, pero hindi naman lahat ng nag-a-abroad ay siniswerte. Paano kung may mangyaring masama sa'yo doon? Tiningnan niyang mabuti si Marie. Walang mangyayaring masama sa akin. Mag-iingat naman ako eh. Matagal ko nang pinag-isipan to. Ilang taon na tayong nakatira sa bahay ng mga magulang ko. Hindi na tayo pwedeng makisiksik pa rito. Gusto ko nang masigit pa para sa pamilya natin. Kaya yung mga takot na nararamdaman mo, isang tabi mo muna, Marie. At kaya lang naman tayo inaaway ng ganito ng mga kapatid ko. Kasi ako lang ang walang mabuga sa aming lahat. Tingin pa rin nila sa akin. Pabigat lang. Dumaan ang lungkot sa mga mata ni Marie. Paano kami mag-a-adjust? Alam mo namang hindi ko kaya kapag wala ka. Natataranta ako kapag ako lang. Hindi ko kayang alagaan mag-isang mga bata. Si Danica na pinakamatanda. 12 na pero bata pa rin yan. Hindi pa rin niya ako masyadong matutulungan. Alam kong malaking pagbabago. Mahinang sabi ni Andrew. Pero pupunta ako ron. Para rin naman sa inyo. Hindi ko naman kayo pababayaan. Saka lagi akong tatawag para hindi mo ako mamimiss. Naglalambing siyang humalik kay Marie. Ilang taon na silang kasal. Sobrang sanay na sila sa isa't isa. Mahirap din naman para sa kanya ang malayo sa mga ito. Pero magtitiis si Andrew kung para naman sa kapakanan ng kanyang mga anak. Kalaunan, pumayag na rin naman si Marie. Nagpasalamat agad siya sa pangunawa nito.
May tiwala siya sa kanyang asawa. Alam niyang magiging malakas ito para sa kanilang mga anak. Sure ka na ba, Andrew? Maraming aasikasuhing mga papeles at malaki rin ang gastos. Pero pahihiramin ka na muna raw ng asawa ko. Sabi sa kanya ng kanyang pinsan. Tumango naman si Andrew. Oo, Kuya Ruel. Sure na ako. Pumayag na rin naman si Marie. Tinapik nito ang kanyang balikat. Kapag naayos at sure ka nang makakapag-abroad, tibayan mo ang loob mo. Hindi biro maging OFW. Bukod sa pagod, hindi rin mapapakali ang isip mo. Siyempre, may iwan sa Pilipinas ang pamilya mo. Ganyan din ako nun. Isip ako ng isip. Mabuti na lang talaga. Nang makatapos ng panganay ko, pinatigil na rin ako sa pagtatrabaho. Saka, tipidin talagang asawa ko. Wala pa man, pinaghahandaan na yun ni Andrew. Sinasanay niya na ang kanyang sarili na tumibay ang loob. Malayo ang Saudi. Hindi siya pwedeng umuwi na lang kapag namimiss ang kanyang mag-iina. Nag-asikaso na nga si Andrew ng mga papeles. Pabalik-balik siya sa Maynila. Minsan ay kasama niya si Marie, minsan naman ay hindi. Kahit medyo may kamahalan ng pamasahe, gumagawa na lang ng paraan si Andrew. Pakiramdam niya rin kasi, banding na nilang mag-asawa yon. Kapag natanggap ang application niya, siguradong mabilis na lang ang kanyang pag-alis. Mag-a-abroad po kayo, Papa? Tanong ng panganay na si Danica. Kaya po lagi ka pong umaalis? Inaasikaso niyo po ang pagpunta sa ibang bansa? Iiwan niyo na po kami? Tumingin si Andrew sa kanyang anak. Kahit pilit nitong pinapanatag ang boses, hindi pa rin nakatakas ang panginginig. Nadurog ang kanyang puso nang makita ang nag-aalalang mukha ni Danica. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang ibinaba ang tasa ng kanyang kape. Oo, Danica. Kailangan kong pumunta sa Saudi Arabia para magtrabaho. Sana maayos na para tuloy-tuloy ng pag-alis ko. Bumaha agad ang lungkot sa mukha ni Danica. Bumaba ang tingin nito at hindi na muling makapagtanong sa kanya. Naramdaman din ni Andrew ang lungkot nito. Nakikita kung gaano kalalim ang epekto ng sinabi niya sa bata. Marahan niyang hinila ang kanyang anak papalapit sa kanya. Danica, hindi pa nga ako nakakaalis, nalulungkot ka na ng ganyan. Mahina niyang sabi. Alam kong mahirap pero magiging okay din ang lahat. Ayaw mo nun, kapag nagkaroon ako ng magandang trabaho, mabibili ko na ng kompleto ang mga gamit nyo sa school. Hindi na kayo maghahati-hati ng mga kapatid mo sa mga gamit ninyo sa school. Kasi makakabili na ng tig-iisa para sa inyo. Hindi na rin kayo maiinggit sa mga pinsan ninyong may mga magagandang gamit. Yun naman ang gusto ko sa inyo. Yung maibigay sa inyo ang mga gusto ninyo magkakapatid. Tumango si Danica, bagamat nananatiling malungkot ang ekspresyon nito. Pero, paano po si Mama? Hindi ka po namin makakasama ng mga kapatid ko. Wala na pong maghahatid sundo po sa amin sa school. Wala na pong susundo sa aming tricycle ninyo. Hindi naman po marunong mag-drive si Mama. Bahagyang natawa si Andrew. Hindi naman magiging tricycle driver ang mama mo. Hindi siya papalit sa akin. Ibebenta namin yon para may panggastos kayo pag alis ko. Napanguso si Danica. Hindi rin po pala kayo ang aalis, Papa. Pati yung tricycle, aalis din po. Daddy's girl si Danica. Mas close ito sa kanya kaysa kay Marie. Palagi nga itong sumasama sa kanya noong bata pa tuwing may biyahe. Kapag may mga kailangan, pangalan niya agad ang unang tinatawag ng kanyang panganay. Siguro, dahil simula bata pa, si Andrew na naman talaga ang nag-alaga kay Danica. Nagkaroon kasi ng sakit noon si Marie matapos manganak. Napailing si Andrew at muling tumawa. Kaya nga, may pakiusap ako sa iyo, anak. Bilang ate ng mga kapatid mo, kakailanganin ng mama mo ang lahat ng suportang makukuha niya. At alam kong 12 anyos ka pa lang pero mabilis kang lumaki. At alam kong mas mature kang mag-isip kumpara sa mga kapatid mo. Kailangan mo rin tulungan ng mama mo sa pag-aalaga sa iyong mga kapatid, ha? Napasulyap si Danica sa pintuan patungo sa sala, kung saan maingay na naglalaro ang mga nakababatang kapatid nito. Nakayuko ito habang sinusubukang makuha ang kanyang mga sinasabi. Paano po ako makakatulong? Hindi naman po sila nakikinig sa akin, sabi pa ni Danica. Huminga ng malalim si Andrew. Makikinig sila sa iyo kasi, ate ka, Danica, matalino at mabait kang bata at mahal na mahal ka namin ng mama mo. Kapag umalis na ako, kakailanganin ka niya para maging kanang kamay niya. Kapag nakikita mong napapagod na si Marie, tulungan mo. O kahit huwag ninyong pasasakitin ang ulo niya. O kahit nariyan lang para makinig kapag kailangan niyang magsalita.
At kapag magulo ang mga kapatid mo, subukan mong maging mapagpasensya sa kanila. Tumingala si Danica kahit parang nagdududa pa nga sa gagawin. Susubukan ko po, Papa, pero parang ang hirap po kasi nun. Magiliw na ngumiti si Andrew. Alam kong mangyayari yun, anak. Pero naniniwala ako sa'yo at tandaan mo, kahit magiging malayo ako, lagi kitang iniisip at i-cheer kita. At palagi mo akong matatawagan kapag kailangan mo ng kausap. Tumango si Danica, isang maliit at determinadong ngiti na nagsimulang gumuhit sa mga labi nito. Mabait ang kanyang panganay na anak, alam niyang nagmana ito sa kanya at napalaki niya ng tama. Batid niyang magiging responsableng anak at kapatid si Danica. Sa pagsisikap na maayos ang mga kailangan ni Andrew, nang makuha niya ang plane ticket, alam niyang hindi na pwedeng umatras. Sasabak na siya sa bagong hamon ng buhay. Mangangarap na siya para sa kanyang asawa at mga anak. Mag-iingat ka ron ha, iinom ka ng vitamins na pinabaon namin sa'yo. Umiiyak, nabili ni Marie sa kanya. Tumango naman si Andrew. Oo naman, hindi ko pababayaan ang sarili ko. Ikaw din, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Mag-ingat kayo palagi ng mga bata. Maging mapagpasensya ka sa mga anak natin. Alam kong kakayanin mo, Marie. Gagawin natin to para sa pangarap. Napatingin siya kay Danica at yumakap ditong muli. Hindi na nakasama ang tatlo niya pang mga anak para makatipid sa pamasahe. Pero nagpaalam naman siya sa mga ito. Binili niya na rin ang mga gusto niyang ibilin. Danica, ang mga kapatid mo, ikaw nang bahala. Mag-aral ka rin ng mabuti, anak. Paalala niyang muli rito. Tumango naman si Danica. Sinabi niya sa mga ito na walang iiyak kapag umalis siya. Pero nang makita niyang lumuluha ang mga ito, mahigpit niyang niyakap ang kanyang mag-iina. Hindi niya na rin napigilan ang kanyang mga luha. Naninikip ang kanyang dibdib. Hindi naman aalis si Andrew kung hindi kailangan. Hindi niya iiwan ang kanyang pamilya. Mananatili siya kung maayos lang sana ang buhay nila dito sa Pilipinas. Sige na, tama na. Aalis na ako. Kailangan ko nang pumasok sa loob. Nanginginig ang boses na sabi ni Andrew. Bigla na lang humagulgol si Danica. Ayaw siya nitong bitiwan. Mas lalong naghihirap ang kanyang puso habang tinatanggal ni Marie ang mga braso ng kanyang anak na nakapulupot sa kanya. Pinipigilan niya ang sariling umiyak ulit. Hindi siya pwedeng maging mahina para rin naman sa mga ito ang kanyang ginagawa. Pinunasan ni Andrew ang pawis sa kanyang noo habang inaayos ang kanyang sombrero. Kaharap niya ang makina at nagsisimula na sa pagtatrabaho. Ilang buwan pa lang na nandoon si Andrew, isang bagong dating sa maraming mga batikang OFW na ilang taon nang nandoon. Sa tapat niya, isang matangkad na lalaki na nagngangalang Grego ang nag-aayos ng isa sa mga makina. Mahigit 6 na taon nang nasa Saudi si Grego at naging tagapagturo sa mga bagong dating. Nagsimulang magkwento si Andrew. Gusto ko kasi talagang makapagpundar kami ng asawa ko ng sariling bahay. Nakikita na lang kami sa bahay ng mga magulang ko. Gusto ko rin namang mabigyan ng magandang buhay ang mag-iina ko. Ikaw, bakit naisipan mong mag-abroad, Grego? Huminto si Grego sa ginagawa. Para sa pamilya rin. Swerte ka pa nga. Hindi naging mahirap ang una mo rito. Hindi ito ang unang company na pinasukan ko rito sa Saudi. Nagloko lang kasi talaga yung una. Mahirap talaga rito. Hindi mo alam kung anong kahaharapin mo. At ang unang bagay na kailangan mong maunawaan ay ang kahalagahan ng pasensya. Ang daming nakakayamot na mararanasan mo bilang OFW. Nakaka-frustrate. Wala pang pamilya para damayan ka. Pahirap ng pahirap habang tumatagal. Tumango si Andrew. Alam niya naman yon. Sa ilang buwan niya palang naroon, nahihirapan na siya. Tuwing tumatawag ang asawa niyang si Marie, palagi na lang itong umiiyak. Kaya mas lalo niyang namimiss ang kanyang asawa. Pero tinitiis niya na lamang dahil alam niyang kalaunan, masasanay din silang mag-asawa na wala na sa piling ng isa't isa. Huminga ng malalim si Grego. Sa mga ibang lahi nating katrabaho, wala ka namang masasabi. Mababait ang mga yan at madaling pakisamahan. Alam mo kung sino ang mahirap pagkatiwalaan dito? Kumunot ang noo ni Andrew. Sino? Napailing si Grego. Mga kapwa Pinoy din. Pataasan ng ihi. Crab mentality ba? Parang ganun. Ayaw nang may nakakaangat sa buhay na Pilipino rin. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Kapag tumagal ka rito, mapapagtanto mo rin ang sinasabi ko. Yan din sila. Yan ang madadalas na sip-sip sa mga boss natin. Ikaw na lang talaga magpapasensya.
Sa halip na makatulong natin dahil nasa bansa tayong hindi sa atin, hindi nila gagawin. Mas talo pa tayong gigipitin. Nakinig ng mabuti si Andrew. Praktikal at may batayan ang payo ni Grego. Naririnig niyang may mga ganoon ngang Pinoy. Pero kung mararanasan niya talaga, parang makakadagdag pa sa sama ng kanyang loob. Nandun siya para magtrabaho, hindi para makipag-iringan sa mga katrabahong Pilipino. Nagpatuloy si Grego. Dapat maging handa ka rin sa kalungkutan. Nakaka-stress ang trabaho dito. Tapos, nakahiwalay pa tayo sa pamilya natin. Nung bago pa rin ako, hirap na hirap pa rin ako mag-adjust. Pero dahil sa tagal ko na rito, natitiis ko na lang mawalay sa kanila. Minsan pa, mag-overthink ka na lang talaga kung anong ginagawa ng pamilya natin sa Pilipinas. Kung may kalokohan na bang ginagawa ang mga asawa natin. Natigilan si Andrew. Kailanman, hindi niya pinagdudahan ng ganoon ang kanyang asawa. Malaki ang tiwala niya kay Marie. Alam niyang hindi ito ganoong klase ng babae. Kaya nga, malakas ang kanyang loob na mag-abroad. Bukod doon, priority din ni Marie ang kanyang mga anak. Imposibleng maghanap pa ito ng ibang lalaki. Marami na silang pinagdaanan sa buhay. Umiling si Andrew. Hindi naman yan magagawa ng asawa ko. Mahal ako ni Marie at ang mga anak namin. Kaya alam kong hindi niya kami sasaktan. Napatingin sa kanya si Grego. Pero, Andrew, natural lang na magkaroon ng mga kaisipang ganito, lalo na kapag malayo ka sa bahay ninyo. Pero sa bagay, tama ka naman. Kailangan mo magtiwala sa partner mo. Kaya siguro laging mahirap sa akin ang trabaho dito. Dahil palagi kong pinagdududahan ng asawa ko. Siloso rin kasi ako. Mahirap pigilan lalo na kung hindi mo naman alam kung nagsasabi ng totoo. Bumaba ang tingin ni Andrew sa sahig ng pabrika. Pinag-iisipan ang mga sinabi ni Grego. May tiwala ako kay Marie. Matagal na kaming magkasama at ako lang ang lalaking dumaan sa buhay niya. Kaya alam kong hindi niya magagawa yun. Dahil sa mga sinabi ni Grego, hindi tuloy siya mapakali. Pero mukhang hindi naman yun magagawa ng kanyang asawa. Lalo na't nakatira pa rin ang kanyang mag-iina sa bahay ng kanyang mga magulang. Hey Papa! Ang boses ni Marco ay puno ng pananabik at si Lily na bata pa ay masigasig na iwinawagayway ang maliit na kamay. Wala ang kanyang anak na si Danica, mukhang nasa school pa. Naririnig niya naman ang boses ng bunso niyang anak na si Biel. Kahit doon lang, masaya na siyang makausap ang mga bata. Parang hinaplos ang puso ni Andrew. Mga anak, kumusta kayong lahat? Nagpapakabait ba kayo sa mama ninyo? Baka naman mga pasaway kayo. Papa, hindi po. Mabait po kaming lahat. Nakangiting sabi ni Lily. Napangiti si Marie kahit na nakikita ni Andrew ang pagod sa mga mata nito. Mabuti naman ang kalagayan namin dito, Andrew. Pero miss na miss ka na namin. Ang hirap kapag ikaw yung wala dito. Lumapit si Marco sa screen. Oo nga po, Papa. Hindi po pareho kung wala ka. Namimiss ka na pong makipaglaro sa inyo sa plaza at sumakay po sa tricycle natin, Papa. Napanguso naman si Lily. At miss ko na po na tinuturuan niyo po ako ng mga assignment, Papa. Namungay ang mga mata ni Andrew at napabuntong hininga. Sobrang miss ko na kayong lahat. Mahirap talagang malayo sa inyo. Sana kasama ko kayo pero kailangang nandito ako. Huminga ng malalim si Marie. Alam namin, Andrew, ginagawa mo ito para sa amin. Ang hirap lang minsan lalo na kapag ako lang ang humaharap sa mga problema dito. Habang nag-uusap, nasisiyahan siyang nakinig sa kanyang mag-iina. Mas naging intimate ang usapan. Naging abala ng mga bata, sila na lang ni Marie ang naiwang nag-uusap. Seryosong lumapit si Andrew sa screen. Marie, may kailangan akong sabihin sa'yo. Madalas itong nasa isip ko lately. Kumunot ang noon ni Marie sa pag-aalala. Anong gusto mong sabihin sa akin, Andrew? Huminga siya ng malalim. Tungkol ito sa atin, iniisip ko. Ang layo ng ganito, mahirap hindi mag-alala tungkol sa'yo. Ang ibig kong sabihin, alam kong naging mahirap din para sa'yo at minsan iniisip ko kung nalulungkot ka ba o baka naghahanap ka lang ng bigla ng ibang makakasama. Mahinang tumawa si Marie. Nako, Andrew, nag-overthink ka sa mga bagay-bagay. Alam kong mahirap ang magkahiwalay pero hindi ko naisip ang tungkol sa ganyang mga bagay. Bakit maghahanap ako ng makakasama? Ikaw ang asawa ko. Mukha namang gumaan ang loob ni Andrew pero balisa pa rin. Pero Marie, gusto kong malaman mo na seryoso talaga ako dito. Hindi lang tungkol sa relasyon natin ang pinag-uusapan kundi gusto kong maging masaya ka at hindi mo maramdaman na kailangan mong maghanap ng iba.
Umiling si Marie at may mapaglarong ngiti sa labi nito. Andrew, saan mo ba napulot yan? Hindi ka naman ganito nung umalis ka. Masaya naman ako sa iyo ah. Kahit magkahiwalay tayo ngayon, masaya pa rin ako. Alam kong mahirap at magkahiwalay tayo pero hindi ibig sabihin na maghahanap ako ng iba. Nakafocus lang ako sa iyo at lubos akong nagtitiwala sa relasyon nating dalawa. Ikaw, baka mamaya, ikaw pa lang mayroon dyan. Alam ko ang kalakaran ng ibang kalahi natin dyan. Nako Andrew, subukan mo lang talaga. Tuluyan ang natawa si Andrew. Para namang gagawin ko yon. Good boy ako. Hindi mo ba alam? Sa tingin ko, kailangan ko lang marinig yan mula sa'yo. Minsan kapag nag-iisa lang ako dito, madaling magulo ang isip ko. Huminga ng malalim si Marie. Naiintindihan ko. Natural lang na magkaroon ka ng mga takot na ganito kapag magkalayo tayo. Pero ang dami na nating pinagdaanan ng magkasama, Andrew. Magtiwala ka sa kung anong mayroon tayo. Kaya natin to. Tumango si Andrew. Isang maliit at nagpapasalamat ng ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Tama ka. Kailangan ko lang ipaalala sa sarili ko yon. Sorry, naging issue ko pa talaga sa'yo. Miss na lang talaga kita. Tumango si Marie. Ayos lang. Pareho nating ginagawa ang lahat ng ating makakaya at kailangan nating suportahan ng isa't isa kahit sa malayo. Malalampasan natin to, Andrew. Nagbahagi sila ng isang tahimik na sandali. Nadama ni Andrew ang panibagong pakiramdam ng koneksyon sa kabila ng ilang milya sa pagitan nila. Bago matapos ang tawag, nagpalitan sila ng kanilang karaniwang paalam. Medyo gumaan ang kanyang pakiramdam. Nawala lahat ng kanyang mga alalahanin sa binigay ng katiyakan ni Marie. Naghanda na siya para magpahinga. Mas kailangan niyang lakas sa trabaho kaysa mag-isip ng kung ano-ano. Lumipas ang mga buwan, naging maayos naman ang trabaho ni Andrew. Gayunpaman, mahirap pa rin talaga. Hindi pa rin sapat ang kanyang sahod. Malaki, pero kailangan pa rin talagang magtipid. Kailangan nilang mag-ipon para sa sariling bahay na pinapangarap nila. Pero dahil lumalaki na rin ang mga bata, lumalaki rin talaga ang mga gastusin. Kaya alam niyang mas matatagalan siya sa abroad. Magsasakripisyo siya para naman may maibigay siyang magandang buhay sa pamilya niya. Aba, hinay-hinay sa pag-OT, Andrew. Ginagawa mo pang sideline ang paglilinis ng mga sasakyan. Baka maging kwento ka na lang. May pera ka nga. Wala ka na naman. Umiiling na sabi ni Grego. Binuksan niya ang mga nakuha niyang chicken nugget sa isang restaurant. Kailangan kumayod. Kulang talaga sa pamilya ko eh. Lumalaki na yung mga anak ko. Ang mahal pa ng bilihin sa Pilipinas. Kaya naiintindihan ko kung bakit kulang pa rin ang pinapadala ko. Nung una, maayos pa naman at nakakapagtabi ang kanyang asawa. Pero nagtataas ang mga bilihin kaya alam niyang nahihirapan na si Marie sa pag-budget. Siya na lang ang nagdadagdag ng trabaho sa kanyang sarili. Sana nga makaipon na kami para makabili naman kami ng sarili naming bahay. Sabi pa ni Andrew. Humigop si Grego sa tiyan nito. Alam mo, mas maganda kung tutulong din ang asawa mo. Wala ba siyang trabaho o kahit na negosyo ron sa inyo? Huminga ng malalim si Andrew. Wala eh. Ayokong pagtrabahuhin kasi marami na rin siyang nararamdaman simula ng mga anak. 4 na beses ba naman? Saka madali na siyang mapagod. At kung magnenegosyo naman siya, wala namang mag-aasikaso sa mga anak namin. Maliliit pa ang mga yon. Naisip niya rin yon na mas maganda kung may negosyo ang kanyang asawa. Pero yun lang ang kanyang pinag-aalala. Walang maiiwan sa mga bata. Baka ma-stress pa ang kanyang asawa. Siguro ay imumungkahin niya na lamang iyon kapag medyo malalaki na ang kanilang mga anak. Problema na nga nila ang pera, magiging problema pa nila ang tungkol sa pamilya. Hindi niya inaasahan ang kanyang asawang umiiyak sa pagtawag nito sa kanya. Hindi ko lang... Basag ang boses ni Marie at napabuntong hininga pa. Hindi ko na kaya, Andrew. Hindi ko na talaga kaya. Nadurog ang puso ni Andrew. Umayo siya ng upo. Tiningnan niya ang luha ang mukha ng kanyang asawa. Marie, anong nangyari? Bakit ka ba nagagalit? Kanino ka nagagalit at bakit ka ba umiiyak? Tanong niya rito. Pinunasan nito ang mga mata gamit ang likod ng kamay. Ngunit patuloy na tumutulo ang mga luha. Nadudurog ang kanyang puso. Naaawa siya sa kanyang asawa. Ayaw niya pa naman na makitang umiiyak si Marie. Ang mga kapatid mo, lagi akong inaaway. Parang wala akong magawang tama. Araw-araw, lagi na lamang silang may sinasabi tungkol sa akin. Pakiramdam ko, lagi na lang akong hinuhusgahan sa bahay na to. Sinapo ni Andrew ang noo.
Pasensya ka na sa mga kapatid ko. Sorry Marie, akala ko magiging maayos ang lahat kapag iniwan ko kayo dyan. Pero hindi ba pwedeng ayusin nyo na lang yan? Umiling si Marie. Maayos ang pakikitungo ko sa kanila. Sila tong hindi pabor sa akin. Palagi na lang silang nagpaparinig ng kung ano-ano tungkol sa akin. Sumabog na ako. Ayokong maging tahimik pero nakakapagod na talagang pamilya mo, Andrew. Sumusobra na sila eh. Kailangan ko ng peace of mind. Parang ang hirap-hirap huminga sa bahay na to. Gusto ko ng sariling space para sa amin ng mga anak mo, Andrew. Mangungupahan kami, malayo rito. Kahit ano, basta malayo lang sa mga pakialamera mong kamag-anak. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Marie. Pero, alam mo namang gipit tayo sa budget. Sapat lang sa inyo. Wala na nga tayong maitabi. Dagdag gastos kung uupa tayo ng bahay. Paano ang pinag-iipunan nating bibilhin na bahay? Nanginginig ang mga labi ni Marie. Alam ko naman yun, Andrew. Pero kasi, hindi ko na kasi talaga kayang manatili dito. Nakaapekto ito sa aking kalusugan, sa aking katinuan. Kahit maliit lang, ayos na sabi ng mga bata. Makalayo lang sa pamilya mo pinagtutulungan ako. Handa ako magsakripisyo. Sige na, Andrew. Pinasadahan ng kamay ni Andrew ang kanyang buhok. Marie naman, ang hirap ng gusto mong mangyari. Magkukulang kayo sa pera at mahirap maglipat. Ang mukha ni Marie ay isang larawan ng tahimik na desperasyon. Hindi ako humihingi ng luho. Tirahan lang malayo sa mga magulang at kapatid mong hinihingi ko, Andrew. Mag-a-adjust kami. Sige na, ayaw na rin naman ng mga bata rito. Tumagos ang desperasyon sa boses nito at nakikita niya kung gaano kalalim ang epekto ng sitwasyong yon sa kanyang asawa. Sa tagal na nilang kasal ni Marie, bakit ba hindi pa rin ito matanggap ng kanyang mga kapatid? Alam niyang maaga siyang nag-asawa noon. Dapat mas magalit sa kanya ang kanyang mga kapatid kesa sa kanyang asawa. Okay, sige, maghanap ka na. Tingnan ko kung anong magagawa ko. Pero Marie, kailangan nating maging makatotohanan. Kailangan nating maghanap ng isang lugar na kayang-kaya natin. Mag-aaral din ang mga bata next school year, kaya tiyak na malaki ang gastos. Ayokong mapunta tayo sa mas mahirap na sitwasyon dahil pabigla-bigla tayong kumilos. Mariing tumango si Marie. Muli na namang tumulo ang mga luha nito. Salamat, Andrew. Kailangan ko talaga to. Ayoko na rin dito sa inyo. Sumikip ang dibdib ni Andrew. Oo, sige na. Okay na sa akin. Bahagyang ngumiti si Marie. Pagod na ako sa ganitong pakiramdam. Salamat talaga, Andrew. Nang matapos ang tawag, tinitigan ni Andrew ang kanyang cellphone. May halong takot at pag-alala ang dumaan sa kanyang dibdib. Tila nakakatakot ang hamon sa hinaharap, pero kailangan niya ring unahin ang kapakanan ni Marie. Huminga siya ng malalim at pumasok na sa kanyang trabaho. Labag sa kanyang kalooban ang gustong mangyari ng kanyang asawa. Pero kung puro away na lamang din, hindi na matatawag yung tahanan para sa kanyang mag-iina. Katulad ng gustong mangyari ni Marie, bumukod na nga ang mga ito ng bahay. Maynila agad pumunta ang mga ito para malayo sa dati nilang tinitirhan. Inunawan na lang ni Andrew iyon dahil nahihirapan ang kanyang asawa. Dahil din doon, mas maraming taon ang ginugol niya sa Saudi. Ang mga bakasyon, nagpapabayad na lamang siya at hindi umuuwi. Para naman may maipadala siyang malaki sa kanyang pamilya. At para masimulan na rin ang pag-iipon nila para sa pinapangarap nilang bahay. Isinakripisyo ni Andrew ang mga taon na hindi niya kasama ang kanyang pamilya. Lumalaki na ang kanyang mga anak. Nasasanay na ang mga ito na wala siya sa paligid. Kaya naiintindihan niya kung minsan nahihiya na ang mga itong makipag-usap sa kanya. Pero mukhang sa taong yon, pipilitin niya talagang umuwi. Nakasakay si Andrew sa shuttle ng company nila. Ihahatid na sila sa barracks. Naging mahaba ang araw at inaabangan niya ang isang tahimik na gabi kausap si Marie sa cellphone. Kapapasok niya lang sa kwarto nang tumunog ang chat notification sa cellphone niya. Napasulyap siya sa screen at nakita ang isang mensahe mula sa hindi kilalang account. Parang may gumuhong pader sa kanyang paligid. Sa message, sinabi na may ibang lalaki si Marie at nasa baba nun ng picture ng kanyang asawa. Nakangiti kasama ang isang lalaki. Kumunot ang kanyang noo. Mukhang wala namang ginagawang masama, pero nang nakita niya na magkadikit ang mga braso nito, hindi niya napigilang magduda.
Sinusubukan niyang mag-reply pero nakablock na siya. Gulong-gulo ang isip ni Andrew. Tinitigan niya ang mensahe, sinusubukang iproseso ang bigat ng akusasyon. Kumuyom ang kanyang mga kamao. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusubukang tawagan si Marie. Ilang beses tumunog ang cellphone bago ito sumagot. Hello? Mariin siyang pumikit. Nakatanggap ako ng message na may kabit ka. Totoo ba? Tingnan mo yung picture, pinasa ko sa'yo. May ibang lalaki ka ba dyan? Nasaan ang mga bata? Kakausapin ko. Naramdaman niyang natigilan si Marie sa kabilang linya. Ano? Ano bang sinasabi mo? Andrew, hindi totoo yan. At nasa school ang mga bata. Ano? Kakausapin mo ang mga anak natin para lang itanong kung may kabit ako? May nagtatangka lang na sirain ang reputasyon ko. Hindi ko alam kung sino nagpapadala ng mensaheng yon at kaibigan ko lang yung nasa picture. Nagkita kami nang dumalo kami para sa high school reunion. Naririnig ni Andrew ang tunay na pagkabalisa sa boses nito. High school reunion? At hindi mo man lang nabanggit sa akin na may ganyan pala. Pero bakit may magsasabi niyan? May nangyayari ba na hindi ko alam? Hindi, Andrew. Mapilit na sagot ni Marie. Walang nangyayari. Pangako ko sa'yo, ginugulo lang tayo niyang kung sino man yung nagsend sa'yo niyan. Kailangan mong maniwala sa akin. Pinilit niyang ipagkasundo ang kanyang damdamin at ang kanyang tiwala kay Marie sa picture na nakita niya. Hindi niya talaga maiwasang magalit, mag-isip ng kung ano-ano. Hindi mapakali ang kanyang puso. Marie, gusto kitang paniwalaan. Pero ano ba naman to? Marami akong hindi maintindihan. Hindi ko rin maintindihan kung bakit hindi mo sinasabi sa akin ang tungkol sa high school reunion ninyo. Kung wala ka namang tinatago, kailangan kitang makita at pag-usapan natin to ng harapan. Lumambot ang boses ni Marie. Bakas ang pagsusumamo sa tono nito. Andrew, please, huwag ka namang mag-isip agad ng masama. Wala akong kasamang iba. Wala akong kabit. Hindi ko na nabanggit sa iyo ang tungkol sa high school reunion kasi akala ko hindi naman magiging issue sa pagitan natin yon. Saglit lang din naman kasi ako ron. Kailangan mo magtiwala sa akin. Asawa mo ako at hindi kita kayang lokohin. Napabuntong hininga si Andrew. May tiwala ako sa iyo, Marie. Pagod ako tapos ito ang bubungad sa akin. Hindi mo ako mapipigilang mag-isip ng masama. Ngayong taon na to, babalik ako sa Pilipinas para magbakasyon. 5 taon na rin tayong hindi nagkikita. Pati mga bata, hindi ko na rin masyadong nakakausap dahil sa kakatrabaho ko. Pag-usapan natin tong dalawa ng maigi pagbalik ko dyan. Huminga ng malalim si Marie. Kung yan ang gusto mo, mabuti pa nga umuwi ka na rito para magkaintindihan na tayo at para makasama ka namin ng mga bata kahit saglit lang. Tumango si Andrew kahit na hindi nito yun nakikita. Oo, mag-uusap tayo pagdating ko dyan. Hihingi na ako ng ticket sa company. Kailangan nating ayusin to. Hindi kita inaakusahan, Marie, pero kailangan ko pa rin mapanatag. At miss na miss ko na rin kayo ng mga anak natin. Huminga ng malalim si Andrew. Sinusubukang pakalmahin ang sarili. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Babalik siya para makamusta niya rin ang kanyang mga anak. Baka masyado na siyang matagal sa Saudi, kaya kung ano-ano na lang ang naiisip niya. Pero nang makauwi na si Andrew, hindi niya na muling kinompronta si Marie tungkol doon. Naisip niyang 1 buwan lang ang bakasyon niya at ayaw niyang guluhin iyon sa pakikipag-away sa kanyang asawa. Bukod doon, may mga anak pa siyang kailangan niyang kunin ang loob. Sa labas ng airport, nakita ni Andrew ang kanyang pamilya. Nasa unahan ang asawa niyang si Marie. Nagliwanag ang mukha nito nang makita siyang papalapit. Ang kanilang mga anak, nakatayo sa likuran nito. May halong hiya at pananabik ang mga mukha ng mga bata. Ang laki niyo ng mga anak! Masaya ngunit may panghihinayang sa boses ni Andrew. Bahagyang nakahiwalay si Danica na 17 years old na sa mga nakababata nitong kapatid. Matangkad na ito at talagang nagdadalaga na. Para bang hiyang-hiya itong tumingin o ayaw ng mga nangyayari sa paligid. Sa tabi ni Danica, sina Lily, Marco at Viel. Si Lily, sa edad na 14, nginitian siya kahit na halata namang kinakabahan. Ang dalawa niya namang anak, parehong hindi alam ang gagawin nang makita siya. Sumakay na sila sa nabuk ni Marie na sasakyan. Si Marie lang ang maingay. Hindi pa magsasalita ang mga anak niya kung hindi pa siya ang magbubukas ng topic. Nang makarating sa inuupahang bahay ng mga ito, napabuntong hininga siya. Maliit lang iyon pero maaliwalas naman. Pagpasok niya, nasa gilid na ang mga balikbayan box na hindi pa nabubuksan. Napatingin si Andrew kay Danica nang dumiretso agad ito sa kwarto.
Gusto niya pa sanang makipag-usap pero mukhang ayaw na ng kanyang panganay na anak. Tinapik ni Marie ang kanyang balikat. Hayaan mo na Andrew, naninibago lang ang mga anak mo. Matagal din silang nasanay na wala ka, kaya sila ganyan. Mabuti na lang talaga't umuwi na muna ako. Parang hindi na ako kilala ng mga anak ko. Mahinang sabi ni Andrew. Masaya akong nandito ka, sagot naman ni Marie. Tumingin siya sa mga bata. Mga anak, halina kayo. Buksan na natin ang balikbayan box. Marami akong pasalubong sa inyo. Habang tinatanggal ang mga laman noon, napapangiti siya sa reaksyon ng kanyang mga anak. Itinabi niya na muna ang para kay Danica. Kakausapin niya na lang ito mamaya. Nagulat siya sa kung gaano nagbago ang kanyang mga anak. Hindi na nga ang mga ito ang mga batang inaaliw niya noon. Binago ng panahon ang pamilya na kanyang iniwan para magtrabaho sa ibang bansa. Alam ni Andrew na ang isang buwan niya sa bansa ay magiging pagkilala sa mga anak niya. Tumingin siya kay Marie na abala sa pag-aayos ng sala at pagkatapos ay sa kanyang mga anak. Sa kabila ng mga pagbabago, nanatiling matatag ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa mga ito. Huminga ng malalim si Andrew. Susulitin niya ang bawat oras na kasama niya ang kanyang pamilya. Nandoon lamang si Andrew sa mga sumunod na araw. Siya ang nagluluto, nag-aasikaso at kung ano pang pwede niyang gawin para sa kanyang pamilya. Dapat ay maging pahinga niya yon, pero nasanay na rin talaga ang kanyang katawan na palaging may ginagawa. Ito yung sinasabi ko sa yung gusto kong hulugan nating bahay, Andrew. Maganda na 'di ba? Kapag naging sa atin na yan, pwede pa nating pagandahin, tapos magpapagawa ng gate para may privacy. Sabi ni Marie sa kanya. Tiningnan niya ang gusto nitong bahay. Maganda nga iyon kaya pumayag na rin siya. Kinausap nilang agent kaya yon ang sunod nilang goal kapag bumalik na siya sa ibang bansa. Sige na anak, maligo ka na ron. Bakit ayaw mong samahan ng mga kapatid mo, Danica? Tanong niya sa panganay na anak. Abala si Andrew sa pag-iihaw ng mga karne. Nag-outing sila buong pamilya. 1 linggo na lang bago siya bumalik sa Saudi. Mamaya na po, medyo mainit pa eh. Mangingitim po ako, mahirap magpaputi. Sagot naman ng kanyang anak. Mahina siyang tumawa. Dalaga na talaga ang kanyang panganay. Parang dati lang, nang umalis si Andrew, puro laro lang at pagsama pa sa biyahe niya ang iniisip nito. Baka may naliligaw na sa'yo anak ah. May naging boyfriend ka na ba? Simpleng tanong niya sa kanyang anak. Sumagot naman agad si Danica. Mayroon na po dati. Ngayon, wala na. Natigilan si Andrew sa pagpaypay ng mga inihaw. Ano? At hindi mo man lang sinabi? Bahagyang tumawa si Danica. Huwag po kayong mag-alala. 2 days lang naman po naging kami. Puppy love lang yon. Mas lalong naguluhan si Andrew. Hindi niya alam kung matutuwa siya o mapapanatag na 2 days lang. Iba na talaga ang mga kabataan ngayon sa panahon niya noon. Papa, kailangan niyo po ba talagang umalis ulit? Tanong ni Danica sa kanya. Umiwas ng tingin si Andrew. Oo anak, hindi pa natin napupundar yung bahay. Kapag nakabili na tayo ng sariling bahay, saka lang ako titigil sa pag-abroad. Sandaling natahimik si Danica. Pwede po bang dito na lang po kayo? Huwag na po kayong umalis? Huminga ng malalim si Andrew. Gustuhin niya man pero hindi pwede. May kontrata pa siya. May trabaho pa siyang kailangang balikan. Namungay ang mga mata ni Andrew. Hindi pa talaga pwede anak. Babawi na lang talaga ako sa inyo kapag maayos ng buhay natin. Pasensya na talaga. Nakakaintinding tumango si Danica. Sige po, pupuntahan ko na po ang mga kapatid ko. Maliligo na po ako. Tinanaw niya ang kanyang mga anak na pumunta sa dagat. Hindi niya maipaliwanag ang hiling na yun ni Danica. Para bang sobrang bigat. Hindi niya maintindihan kung para saan. Ayos ka lang, Andrew? Tanong sa kanya ni Marie, nakababalik lang. Napabuntong hininga siya. Si Danica, ayaw akong umalis. Pero alam mong hindi pwede yun, Andrew. May trabaho ka pa ron. Isa pa, mas mahirap ang buhay ngayon dito sa Pilipinas. Ang mahal ng mga bilihin. Sobra. Pataas pa ng pataas. Saad pa ng kanyang asawa. Mataman niyang tiningnan si Marie. Parang noon lang, ayaw na ayaw nitong umalis siya pero ngayon halos ipagtulakan pa siya nito. Nasanay na lang din talaga siguro ang mga taong mahal niya sa buhay na wala siya. Sa sunod kong uwi, mananatili na lang talaga ako rito. Ayoko nang mag-abroad. Gusto ko na kayong makasama. Parang mas matagal pa ang ilalagi ko sa abroad kesa ang maging tatay sa mga anak ko. Nang makabalik si Andrew sa Saudi, parang malaking pagbabago ulit.
Gayunpaman, nakapag-adjust pa rin siya. Maraming problemang dumating, idagdag pang hindi na rin naman sila bumabata ng kanyang asawa na si Marie. At habang tumatagal siya, mas dumadalas ang kanyang pagtatampo sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Bakit ba hindi niyo sinasagot ang tawag ko? May wifi naman kayo dyan. Bakit kapag ako ang tumatawag, hindi niyo sagutin? Tanong ni Andrew sa kanyang asawa. Kasi lagi kong naiiwan yung cellphone ko dito sa bahay kapag umaalis ako. Kapag namamalengke, ganon. Saka yung mga bata, alam mo namang busy sa school, kaya hindi na talaga mahagilap. Si Danica naman nasa college na, kaya talagang hindi na rin makausap. Paliwanag ni Marie sa kanya. Huminga ng malalim si Andrew. Nag-aalala siya dahil minsan na lang siyang may makausap sa mga ito. Kaya kapag umuuwi siya, tumutulog na lang siya. Video call na nga lang ang daan para makapag-usap sila. Hindi pa rin siya mapagbigyan. Nabigay mo na ba yung tuition fee ni Danica sa kanya? Tanong ni Andrew kay Marie. Tumango naman ito. Oo, naibigay ko na. Umayo si Andrew ng higa sa kanyang kama. Kaunti na lang, pwede na kayong lumipat sa sarili nating bahay. Sa wakas, 2 hulog na lang, makukumpleto na rin yung bayad. Lumingon sa kaliwa nito si Marie. Oo nga. Sige, ibababa ko na tong tawag. Nagpapatulong kasi sina Marco at Lily sa assignment nila. Sige, I love you. Bago niya pa matapos ang sinasabi ay pinatay na nito ang tawag. Napabuntong hininga na lang siya. Hindi niya na lang dadamdamin iyon. Uuwi na rin naman siya. Hindi na siya muling pipirma ng kontrata. Sosorpresahin niya rin ang kanyang pamilya sa kanyang pag-uwi. Hindi na siya makapaghintay pa. Pero sa pagbabalik niya, mukhang siya yata ang nasorpresa. Paanong wala? Naguhulog ako ng bahay dito. Dapat nga dito na nakatirang mag-iina ko. 1 week ago pa lang. Reklamo niya sa agent na nakausap nila noon ni Marie. Huminga ito ng malalim. Sir, wala po kayong na-acquire sa aming property. Gustong-gusto nang magwala ni Andrew. Anong wala? Ikaw yung kachat ko habang nasa Saudi ako At lagi kang humihingi ng update sa akin para sa payment at sa status ng pagbabayad ko. At sure akong binibigay sa iyo ng asawa ko. Sir, kung sino po ang kausap ninyo, hindi po ako yan. Malinis po kaming gumawa ng trabaho. Wala po talaga kayong na-acquire na asset dito. Mas maganda kung tanungin niyo po muna ang asawa niyo tungkol dito. Umalis siya sa subdivision na bigo. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Bago siya umalis, nakausap ni Andrew sa cellphone ang kanyang asawa. Mukha namang walang problema, pero yon ang bubungad sa kanya. Hindi niya muna pinapaalam na nasa Pilipinas na siya. Aalamin niya ang lahat. Pakiramdam niya, marami pa siyang hindi alam sa mga ginagawa ni Marie. Sumapit na ang gabi, nakarating na si Andrew sa dating inuupahang bahay. Hindi yun ang naabutan niya noong nagbakasyon sila. Alam niya lang ang address dahil doon niya pinapapatak noon ang dating balikbayan box. Pero sa kasamaang palad, wala na roon ang kanyang mag-iina. Matagal nang wala ang mga yan, simula nang nag-away yung mag-iina. Sabi ng isang kapitbahay. Kumunot ang noon ni Andrew. Nag-away? Ano pong ibig niyong sabihin? Nagkibit balikat ang kapitbahay. Hindi ko alam kung anong saktong pinag-aawayan. Tungkol yata sa pera o ano. Basta ang alam ko lang, naglayas yung panganay. Tapos pagkaraan ng ilang linggo, kinuha niya naman ang mga kapatid niya. Umalis na rin yung nanay kasama yung asawa. Nanlaki ang mga mata ni Andrew. Ano po? Asawa? Tumango naman ang ginang. Oo, Erwin ang pangalan nun eh. Sabi ni Marie, asawa niya, pero ni minsan, hindi namin narinig na tinawag na tatay ng mga anak yung lalaki. Nang hina ang mga tuhod ni Andrew sa kanyang mga nalaman. Hindi siya makapaniwala kung ano ang nangyayari. Gusto niya kumprontahin si Marie, tanungin kung nasan ito at ang mga anak nila pero hindi niya gagawin. Pakiramdam ni Andrew, gagawa lang ng palusot ang kanyang asawa. Halos 1 taon na pala at wala man lang siyang kaalam-alam. Sa mumurahing hotel na muna siya nagpalipas ng gabi. Gusto niyang magpahinga pero hindi siya mapakali. Maya-maya ay tumawag ang kanyang asawa. Hindi niya sinagot yon. Hindi niya alam kung paano ito kakausapin pagkatapos ng lahat ng kanyang nalaman. Hindi niya alam kung saan ito hahanapin, pero bago niya isipin si Marie, ang mga anak niya muna ang kanyang hahanapin. Gumawa si Andrew ng bagong account. Hinanap niya ang account ni Danica. Nag-iwan siya ng mensahe pero hindi ito sumasagot. Hindi niya napigilang umiyak.
Hindi niya inasahan ang pamilyang uuwian niya. Saan kayo nagpunta mga anak? Usal niya at napahilamos na lamang. Para hindi magalaw ang separation pay, naghanap na muna siya ng matutuluyan. Bumili siya ng motor at inayos ang kanyang lisensya. Hindi siya pwedeng tumigil maghanap buhay lalo na't nalaman niyang napunta sa wala ang mga pinundar niya. Hindi niya sinagot ang mga tawag ni Marie. Hindi niya pa kayang harapin ang kanyang asawa. Naduduwag pa siya sa katotohanan. Sa mga lumipas na araw, naging delivery rider muna siya. Naghanap siya ng mga pagkakakitaan. Nang medyo kalmado na, pinuntahan niyang school ng mga bata. Inaabangan niyang lumabas ang mga ito. Una niyang nakita sina Marco at Viel. Naawa agad siya sa kalagayan ng kanyang mga anak. Gusot ang uniform ng mga ito at nang bumili ng tinapay, hati pa. Bumagsak din ang katawan ng mga ito at luma pa ang mga bag. Naninikip ang kanyang dibdib. Gusto niyang lumapit pero hindi niya alam kung bakit nahihiya siya. Pakiramdam niya, malaki ang pagkukulang niya sa mga ito. Hindi naging sapat ang mga pangungumusta niya. Nakontento na lang siya sa mga balitang hinahatid sa kanya ni Marie. Masyado siyang nakatuon sa trabaho kaya ngayon napabayaan niya ang kanyang mga anak. May takip ang mukha niya kaya hindi rin siguro siya nakilala ng mga ito. Nakaupo ang mga bata sa waiting shed at naghahati sa tinapay at palamig na binili. Umupo naman siya sa tabi ng mga ito at hindi man lang siya napansin. Sa tingin mo kaya may baon tayo bukas, Kuya Marco? Tanong ng kanyang bunsong anak na si Viel. Nagkibit balikat si Marco. Hindi ko rin alam eh. Medyo gipit si Ate Danica, nagbayad ng upa ng bahay tapos kuryente at tubig. Wag muna tayong pumasok bukas. Tama muna tayo kay Mang Edwin, mag-barker muna tayo para may pangbaon. Kumuyom ang mga kamao ni Andrew. Nababasa na ang kanyang full face mask dahil sa mga luha. Sobrang nagagalit siya sa kapabayaan ni Marie sa mga anak nila. Ihahatid ko na kayo sa inyo. Nanginginig ang boses na sabi ni Andrew. Lumayo agad si Marco at hinila si Viel. Hindi na po, alis na po kami. Nataranta agad si Andrew nang akmang aalis ang dalawa. Mukhang inakala ng mga ito na isa siyang masamang tao. Tinanggal niya agad ang kanyang takip sa mukha. Bakas ang gulat sa mukha ng mga ito nang makita siya. Mga anak! Nanlaki ang mga mata ni Marco. Papa? Wala na silang pakialam kahit nasa public place sila. Umiiyak na niyakap niya ang kanyang mga anak. Sobrang higpit na para bang mawawala ang mga ito sa oras na alisin niya ang kanyang mga bisig. Anong nangyari sa inyo? Bakit naging ganito? Saan kayo nakatira ngayon? Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Sunod-sunod na tanong ni Andrew sa mga ito. Umiling si Viel. Tinatakot po kami ni Mama palagi. Sinira niya po ang cellphone ni Ate Danica nang magsusumbong na po siya sa inyo. Naglayas po si ate ng muntik na pumabastos ng Erwin na yon. Hindi po maniwala si Mama. Tapos nang makahanap po ng trabaho, kinuha niya po kami. Papa, ilang taon po namin kasama yung kabit ni Mama sa bahay. Niyakap niyang muli ang mga bata. Marami siyang naging pagkakamali. Noon, sa labis na tiwala niya kay Marie, lahat ng password sa mga account niya binigay niya dito. Binigay niya para mapanatag ito na wala siyang ibang babae. Kaya siguro hindi na rin makapagsumbong si Danica dahil alam nitong haharangin lang ni Marie at may control si Marie sa mga account niya. Ilang sandali pa silang nanatili doon. Nang kumalma, pinakain niya sa restaurant ang dalawa. Mas lalong nadurog ang kanyang puso. Halata ang pananabik sa mga mukha ng mga ito. Para bang ilang taong hindi nakatikim ng ganoon. Sa sobrang abala niya sa trabaho, pag-iipon para sa pangarap nilang bahay, hindi niya na naalala ang kanyang mga anak. Kaya sa lahat ng yon, alam niyang hindi lang si Marie ang may kasalanan. May pagkukulang din siya. Oh, bakit niyo tinatabi? Ubusin niyo yan. Naluluhang sabi ni Andrew sa dalawa. Tipid na ngumiti si Viel. Gusto po naming iuwi ang iba, Papa, para makatikim din po si Ate Danica at si Ate Lily. Mas lalong nadurog ang kanyang puso. Hindi, ubusin niyo yan. Sa inyo lang yan. Mag-order ako para sa mga ate ninyo. Sige lang, kain lang. Nakita ni Andrew ang tuwa sa mga mata ng mga ito. Pinunasan niya ang tumakas na luha sa kanyang mga mata. Nasasaktan siya sa reaksyon ng kanyang mga anak. Para bang sobrang mali sa mga ito na humiling pa ng sobra.
Parang nakalimutan ng mga ito na siya ang ama ng mga ito, na hindi bawal ang humiling sa kanya hanggat kaya niya. Nang matapos kumain, sumakay sa likod ng motor ni Andrew ang dalawa. Tuwang-tuwa naman ang mga ito. Maya-maya pa'y nakarating na sila sa inuupahan ng kanyang mga anak. Napabuntong hininga siya nang makitang maliit lamang yon at mukhang delikado pa ang dinadaanan nilang mga iskinita kanina. "Oh, nandito na pala kayo. Bakit may delivery rider sa labas?" Narinig niyang tanong ni Danica sa loob. "Lily, nag-order ka ba online?" Umiling naman si Lily. "Ate, hindi. Mukha ba ako may pera? Kutongan mo na lang ako kapag nag-order ako." Inabot niya sa dalaga ang mga supot ng pagkain. Pumasok si Andrew ng diretso sa loob kaya nataranta ang dalawa niyang anak. "Teka, bawal po kayong pumasok dito. Wala po kaming order na ganyan." Sigaw ni Danica at hinawakan na ang walis tambo. "Ate Danica, wag! Si Papa yan!" Awat ni Viel sa mga ito. Tinanggal niya ang kanyang helmet. Nagulat ang mga ito nang makita siya. Niyakap siya ni Lily at Danica. Hindi na yata siya mauubusan ng luha. Wala na siyang ibang nagawa kundi ang umiyak sa araw na yon. "Tumigil ka sa pag-aaral?" Hindi makapaniwalang tanong ni Andrew. Tumango si Danica. "Hindi po, binabayaran ni Mama yung tuition fee ko." Kumuyom ang kanyang kamao. Ni hindi man lang nakatuntong sa college si Danica. Mas lalo lamang nadadagdagan ang galit niya kay Marie. "Nung nagbakasyon po kayo rito noon, ayaw ko na pong bumalik kayo sa Saudi. Kasi umaasa pa po ako makabalik sa ayos ang pamilya natin. Nakita ko pong may kasamang ibang lalaki noon si Mama. Nang bumalik po kayo sa Saudi, mas lalo lang pong lumala si Mama. Hanggang sa dinala niya na po yung kabit niya sa bahay. Gusto ko pong magsumbong sa inyo. Pero hindi ko po alam gayong hawak din po ni Mama lahat ng accounts ninyo. Kaya sinikap ko na lang pong makaalis kami sa poder niya. Umaasa po kaming makakatunog po kayo." Hinawakan niya ang kamay ni Danica. "Binastos ka raw? Totoo ba?" Napayuko si Danica at marahang tumango. "Opo, pinasok po ako sa kwarto. Kahit itanong niyo pa po kay Lily, akala ko po ipagtatanggol po kami ni Mama pero mas kinampihan niya po yung kabit niya." Niyakap ni Andrew ang kanyang anak. Nanginginig na talaga siya sa galit. Hindi niya mapapalampas ang ginawa ni Marie at ng kabit nito sa mga anak niya. Kaya kinabukasan, pinuntahan ni Andrew ang bahay kung saan nakatira sina Marie at ang kabit nitong si Erwin. Mabilis siyang kumatok. "Sandali!" Sigaw ni Marie mula sa loob. Nang buksan nito ang pinto, hindi siya nakilala ni Marie. Naka-helmet pa kasi si Andrew at balot na balot. "Ano yan? Yan na bang order ko? Magkano?" Tanong ni Marie. "Ikaw, magkano nang nagastos mo sa kabit mo gamit ang pera ko?" Mariin niyang tanong. Umawang ang bibig nito. "Teka, anong..." Walang pakundangang pumasok siya sa loob. Nakita niya agad ang kabit ng kanyang asawa. Hinila niya si Erwin. Paulit-ulit na dumapo sa mukha nito ang kanyang kamao. "Andrew, ano ba? Tama na!" Malakas na sigaw ni Marie. Malakas niyang binato ang mga gamit nito sa bahay. Gustong-gusto niyang saktan si Marie pero hindi niya ugaling manakit ng babae. Kahit doon na lang, makaganti siya. Mahigpit niyang hinawakan ang mga braso ni Marie. "Anong klase kang asawa't ina? Binigay ko sa'yo lahat. Binigay ko ang tiwala ko. Tapos eto lang ang gagawin mo. Pati mga anak mo pinabayaan mo para lang sa kabit mong ito, ha? Niloko mo pa ako na may pundar ka ng bahay at nakakapag-aral ng maayos ang mga bata. Yun naman pala, pinagpapasarap niyo ng kabit mo." Nagsusumamo ang mga mata ni Marie. "Magpapaliwanag ako." "Wala kang kailangang ipaliwanag." Tangkang lalabas pa ang duwag na kabit ni Marie kaya sinipa niya agad. "Walang tataka sa kasalanan. Muntik mo ng gapangin ng anak ko. Walang hiya ka. Idedemanda kita. Pati na rin ikaw, Marie. Idedemanda ko kayong dalawa." Natagpuan na lang nila ang mga sarili nila sa police station. Nandun na rin si Danica at nagsampa ng kaso. Gusto nitong hayaan na lang pero hindi siya makakapayag na ganoon na lamang ang mangyari. Hindi niya kaya kapag mga anak niya na ang nadehado. "Papa, ayos lang po ba kayo?" Tanong ni Danica sa kanya pagka-uwi nila. Tumango naman si Andrew. "Oo, ayos lang ako. Pasensya na anak, galit na galit lang talaga ako kanina.
Hindi ko matiis. Papa niyo ko. Hindi ako makapapayag na gano'n ang ginawa sa inyo ng mama ninyo at ng kabit niya. Hayaan niyong mabulok sila sa bilangguan at pagbayaran ng ginawa sa inyo. Huminga ng malalim si Danica. Salamat po't bumalik na kayo, Papa. Salamat po talaga. Kahit marami ang nangyari, sinikap pa rin nilang bumangon ulit. Ang separation pay na naitabi ni Andrew, ginamit niyang simula ng kanyang negosyo. Bumili siya ng 3 units muna ng jeep at naging operator na. Kahit paano, nakapag-ipon na siya. Lumipas ang mga taon, nadagdagan iyon ng nadagdagan. Nakapagtapos na rin sa pag-aaral si Danica. Kaya may katulong na siya sa mga kapatid nito. Hanggang sa wakas, nakapagpundar na rin sila ng sarili nilang bahay. Hindi naging madali pero kinaya ni Andrew dahil naniwala sa kanya ang mga anak niya. Sabi ko naman sa iyo, Andrew, mukha pa lang wala nang gagawing maganda ang Marie na yon. Mabuti naman at naging bilangguna. Nabigyan man ng parol at nakalaya, nasa imahin niya na yon. Haliparot? Sabi ng kanyang ate Janice nang bumisita sila sa dating probinsya. Hayaan mo na, ate. Dapat ko pa bang pagsisihan yon? Mali ang ginawa niya sa amin pero hindi maling may 4 kaming anak. At least kahit nagloko siya, may naiwan sa aking kayamanan at yun ang mga anak ko. Pinagmamasdan ni Andrew ang mga anak niyang malalaki na. Masayang nagtatampisaw sa ilog ang 4. Lumaki ang mga itong nagtutulungan at nagmamahalan. Kahit ganoon ang nangyari sa kanyang buhay, alam niyang hindi pa rin sila hinayaan ng Diyos na mawasak bilang isang pamilya at ipinagpapasalamat yun ni Andrew. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Sa harap ng tukso, alalahanin natin na ang katapatan ay katumbas ng pagmamahal. Bigyan din sana natin ng halaga ang mga OFW na nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Lagi natin silang tanungin sa bawat araw na malayo sila sa atin. Hindi biro ang malayo sa tahanan para lang bigyan tayo ng magandang kinabukasan. Huwag din nating kalimutang pahalagahan ang lakas at sakripisyo ng ating mga magulang, gayong buhay na maganda lang naman palagi ang kanilang isina sa alang-alang. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.